Yan po, mga kaparehas, isang mapagpalang araw po sa bayan ng Paumbong, Bulacan. Regarding nga po sa kumakalat na balita ngayon at lalo po sa ating mga punong barangay na ukol dun sa pahayag na ayon daw po ang isa sa staff at tagapagsalita ng ating aspirant butihing Mayor Gary Valencia ay sila daw po ay nagsisinungaling. At sir, bilang tagapagsalita ng ating butihing aspirant Mayor Gary Valencia, ano po masasabi niyo po dito sa paratang na binabahagi nila sa inyo dito at sinasabi nila sa inyo? Magandang umaga po, ma'am, at salamat sa muli ninyong pagdating at sa diwa ng katotohanan at patas na pamamahayag. Opo. Ako po ay magsasaad ng aking komentaryo hinggil doon sa kanilang paratang na ako ay sinungaling. Categorically, I speak to the public in truth and with the divine guidance. Hindi po ako sinungaling. Ang sinabi ko po ay katotohanan at hango sa karapatang ipinagkakaloob sa atin ng batas na ang bawat kandidato ay may karapatan na magsagawa ng anumang pagpupulong o pagtitipong politikal sa lahat ng lokal o lokalidad ng bawat pamayanan. Subalit, kinakailangan mayroon itong kaukulang kapahintulutan mula sa mga opisyal na lokal ng ating pamahalaan, lokal man o nasyonal or whatsoever, kung ano po yung nararapat. Now, yan pong karapatan na yan ay nakasaad dito sa Batas Pambansa 881 or ang Omnibus Election Code of the Philippines and under Section 87, and I quote, Section 87 speaks for rallies, meeting, and other political activities subject to the requirements of local ordinances. No? Kung ang ating mga nanunungkulan po ay nagbabasa at may kaalaman sa batas, ang amin pong ginawa na pagpunta at paghingi ng formal, pagsusumiti ng formal na aplikasyon para sundin ang alatuntunin ng Batas Pambansa 881 ay legal at opisyal. Totoong ako po ay pumunta sa ilang piling barangay offices upang patunayan ang hinanaing ng aming mga kasamahan na ang kanilang mga kalatas na ay dinadala upang ipatanggap sa sino mang kinaukulang kapitan ay kategorya kalikang tinatanggihan sa hindi malaman at makatarungang dahilan ng mga kapitang kina-involve nito. May ilang kapitan na sumasang-ayon, merong iba ayaw sumang-ayon at nakikipagtalo pa. Totoo, ako ay nagpunta sa barangay ng Pinalagdan. Personal kong nakausap ang kapitan. Nakausap ko ang magulang na unang tumanggap sa amin. Itinuro kami sa barangay. Ako ay nagpunta sa barangay. Nakausap ko ang kapitan. Totoong tinanggap niya kami. Walang question tungkol doon. Ang kine-question natin at tinatanong sa kanya, personally, bakit ayaw nilang tanggapin ang aming formal na aplikasyon na naaayon sa itinatadhana ng batas? Yun po yung aming tinatanong. Hindi kami nakikipag-away. Alituntunin ng batas na kailangan nilang tanggapin ang aming aplikasyon para sa isang malaya at demokratikong proseso ng halalan. At iyon ay karapatan namin na magsagawa ng mga rallies, meetings, or caucuses. Pero, sa pangyayari pong yun, kaharap ko siya, Kapitan Emily Roque, magkaharap tayo. Hayagan mo sinabi sa akin na hindi mo tatanggapin kahit anong mangyari. Kung gusto nyo, ipatanggap nyo sa sekretarya ko. Sinagot kita, Kapitana. Kahit sino sa inyo pwede tumanggap dahil ang pananagutan rin naman ayon sa Republic Act 11032 or an act in doing business in the government service, ang head of office ang may pananagutan
sa anumang request or aplikasyon na natanggap ng opisina at hindi ninyo inaksyonan, may pananagutan kayo sa batas. At ang mga bagay na yan na inyong ginawa, kayo'y nagpahayag na ako'y sinungaling. The truth hurts. Masakit malaman ang katotohanan. Pero pag nalaman mo katotohanan, Kapitana, yan ang magpapalaya sa iyo. Tayo bilang mga lingkod bayan, tayo dapat walang kinikilingan. Kahit sinong partido, kahit sinong kandidato, dapat patas na panunungkulan ang ating ipagkaloob. Wala akong kinukundina. Sinasabi ko lang ang katotohanan dahil naranasan namin na hindi mo tinanggap ang aming aplikasyon at hindi mo tinugunan na ayon sa batas, dapat niyong tugunan. Negatibo man o positibo ang inyong katugunan, isulat nyo dahil formal kami nagsampa ng aming aplikasyon, formal din ninyong sagutin ang aming aplikasyon. Deny it or approve it, it's your discretion. But failure to do and comply with the rules of law, you will be held liable in accordance with existing rules. So hindi po ako sinungaling. Kategorya ko ang sinasabi sa inyo sa lahat ng kapitan, sana po patas tayong lahat. Bakit merong patas na kapitan? Bakit merong hindi patas? Pare-parehas lang tayo ng ginagawang paglilingkod sa taong bayan. Yan yung mandato nyo. Pero bakit ang para sa bayan ay pinagkakait nyo at pati ang para sa mamamayan ipinagkakait ninyo? Pati ang aming karapatan ay inyong pinagkakaitan. Okay. Sir, may tanong ko lang po, anong epekto po sa hindi nila pagtanggap sa inyo pong mga paalam sa gagawin nyo pong COCOSIS program o activity dito sa bayan ng Paumbong, Bulacan? Salamat po. At sa oportunidad na yan, nais ko pong sabihin, isang malaking kapinsalaan sa karapatan ni Mayor Gary Valencia ang ginawa ng mga kapitan na ito na nagkaip ng kapahintulutan gamitin ang anumang pasilidad ng pamahalaan. Sumusunod kami sa alituntunin ng batas, nagpapaalam kami ng maayos, pero sa walang kamakatarungang kadahilanan, kami ay pinagkakaitan. At ito po ay nagbigay pinsala sa interes politikal ni Mayor Gary dahil hindi narinig ng taong bayan kung ano ang tunay na layunin, kung ano ang plataforma de gobyerno ni Mayor Gary na magiging kapakinabangan sa mamamayan, subalit pinagkaitan ng pagkakataon na ito ay marinig dahil sa hindi natin malamang kadahilanan. Malisyoso man o naaayon sa batas ang kanilang rejection sa aming aplikasyon, dapat sinusunod ang atas ng batas. Dalawang batas ang kanilang nilabag, Republic Act 11032 at ang Batas Pambansa 881, Section 87, yan po ay may pananagutan sa batas ang sino mang lumalabag dyan. So dapat po, para sa diwa ng maayos, mapayapang halalan, maging patas ang lahat ng nanunungkulan sa pamahalaan. Hindi merong kinikilingan, hindi merong pinapanigan. Ang nagsasakripisyo at nagduro sa kapakanan ng taong bayan. Okay. At sir, may nananawagan pala po sa aming tanggapan, ukol doon po sa mga naburang mga botante dito po sa ating bayan ng Paumbong, Bulacan. Kung dahil balita nga po, marami daw po atang papasok ng mga flying voters. So ano po masasabi niyo po dito? Salamat po sa katanungan yan. At para sa kalinawan ng lahat, sa bayan po ng Paumbong, tulad ng aking unang pahayag, dokumentado po yan, ma'am, hindi yan paninira. Opo. Nilalahad lang po namin ang katotohanan dahil yan po ay magiging kapinsalaan sa karapatan ng mga mamamayan na rehistradong botante pero hindi makakaboto dahil naalis ang kanilang pangalan sa hindi makatarungang kadahilanan. Makaraan nito, mayroong mahigit 5,000 bagong botante na wala noong 2022, wala noong 2023, botante ngayong 2025 sa hindi natin alam na kadahilanan kung may pagsunod ba sa batas ang kanilang rehistrasyon o ito ay bunsod ng isang sinasabi nating mga bayarang botante o yung mga flying voter na nanggaling sa iba't ibang lugar
labas ng paumbong at nagparehistro dito gamit ang mga fictitious na address at hindi kumpletong presentasyon ng dokumento na nagsasaad at nagpapatibay dapat sa kanilang legitimacy of residency or yung tamang panahon ng paninirahan sa isang lugar bago magparehistro. Subalit, nakakapagtaka, ang bilang na mahigit 5,000 ay very alarming. Saan nanggaling ang mga ito? Sa liit ng bayan ng Paumbong na meron lamang growth rate na 0.0093%, bakit nagkaroon ng 5,000 flying voters dito? At babala sa mga flying voters na ito, alam namin ang pangalan nyo, alam namin ang presinto nyo dahil dumaan sa verifikasyon yan. Legal at sa tamang forum, sa tamang panahon, ako ay haharap sa mga patawag, dala ang dokumentong to para patunayan na hindi kasinungalingan ang aming sinasabi. Katotohanan, base sa mga nakalap na dokumento na pinagtitibay ng bawat tanggapan na pinagmulan nito. So walang kasinungalingan kaming ginagawa, walang paninira, kung hindi sa diwa ng tunay at tapat na paglilingkod para sa bayan. Because I believe that the government is a government for the people, a government of the people, and a government by the people. And public office is a public trust, kaya dapat lahat ng nasa pamahalaan maging matapat, lalo ngayong panahon ng halalan, para sa tunay na diwa ng pagbabago, serbisyo publiko at paglilingkod sa taong bayan. Huli po, panawagan ko sa lahat ng mga nag-a-attempt na flying voter sa bayan ng Paumbong, dahil sinabi ko, kilala namin kayo kung saang presinto, aabangan na namin kayo, at kasabay nito sa gagawin yung pagpupumilit na bumoto sa iligal na pamamaraan, nakaambang po ang kaparusahan at ipakukulong namin kayo. So wag na po kayo magbaka sakali. Nananawagan po kami. Gagawin po natin isang malinis, maayos, mabayapang halalan. Iwasan natin ang ganitong mga sitwasyon na magkakaroon pa tayo ng kaguluhan sa loob ng presinto dahil titiyakin namin sa inyo, batas ang uusig sa inyo, hindi kami. Batas ang magpapatupad sa mga kaparusahan ng inyong gagawing paglabag. So babala po, mga botanteng nagpapabili at mga politikong bumibili, may karapatan pong parusa ang batas sa mga ganyang gawain. At dahil kilala namin ang mahigit 5,000 na nadiskubre namin at meron kaming legal na basihan, batas na po ang mag-aabang sa inyo at magpaparusa. Ayan po mga kaparihas, nakapanayan po natin ngayon at tagapagsalita ng aspiring Mayor Gary Valencia sa bayan ng Paumbong, Bulacan. At muli po, bukas po ang aming pahayagan para po sa inyong panig ng mga taong nabanggit. Magandang araw po mga kaparehas. Lee Castro po ng Parehas Using. At ingat po mga kaparehas. God bless us all.